guys, good morning. Kasi nasa labas po yung asawa ko. Bali, hindi po niya alam yung ginagawa ko ngayon. Ginawa ko po ng video itong binili kong isda para kasi hindi na po siya nag-aan sa YouTube channel niya. Para may pang-upload po siya. Hindi po niya alam na kung anong gagawin ko. Basta binili ko po to kanina dahil yun nga po, magsasabaw ako ng may alokbati tsaka malunggay po ko. Yung alokbati galing po sa tanim ko sa labas. Ang lalaki po ng mga dahon niya. Tapos bumili po ako ng 2 pirasong galunggong. Yun po talaga yung sasabawan ko. Tapos ito, balak ko po sana na lagyan ng harina at saka itlog. Dahil nakita ko po sariwang-sariwa siya, tas talagang matigas po siya sa sobrang sariwa niya. Naisipan ko pong gawin kinilaw. Matagal na po kami hindi nakakain ng kinilaw. Huling kain po namin nito 2020. Nagbakasyon po kami bago mag-deklara si Pangulong Duterte na dati na yung muntik na kami ma-lockdown sa probinsya nun. Kaya siguro umpisa na nagkaroon po na anxiety yung asawa ko. Muntik na kami ma-lockdown nung March 15 po yung diniklara ng dating Pangulong Duterte na mag-lockdown sa airport. Ang alis po namin is March 10 ang uwi ng balik namin dito. Tapos nakaalis po kami March 13, then extend po ng 3 araw. Tapos pagbalik po namin dito galing sa probinsya, mga buwan, bigla po siyang nagkaroon ng biglang pumasok sa katawan niya o isip niya, nagkaroon po siya ng anxiety, yung takot po, nervous, ganun. Pero nalabanan niya po yun. Simula noong 2020, April po ata yung nag-umpisa yung anxiety niya. April 2020, tapos nitong July po katapusan, nag-resign na po talaga siya dahil hindi na niya kaya. Pero bago pa po yun, na-aksidente din po kasi talaga siya. Mas lumala po yung nangyari sa kanya dahil sa kanya aksidente. Lumala yung anxiety niya. Pero bago po siyang ma-aksidente, medyo nakaya po niya yun. Kahit na naramdaman niya yung kunwari po, bumagyo. Ayun, malakas ng ulan. Inuunahan na po niya na pag bumaha sa kalsada, hindi siya makauwi yun. Nagkaroon siya ng takot na naman. Kahit di daw po niya isipin, kusa na lang daw po talaga lumalabas yung yung inuunahan po ng isip niya yung mangyayari, yung parang ganun. Sabi ko naman sa kanya, huwag ka matakot. Kasi building naman niya binabantay mo, may isikan ko, hindi ka abutin ng tubig. Dinadaan ko lang po sa joke. Pero ang totoo po talaga, nakakalungkot na yun nga po. Maaga po siya nag-resign dahil sa nangyari nga po sa kanya. Ayun, hinaya po siya kasi yung trabaho po niya doon sa Hyundai, doon sa building na yun. Napakaganda po, bukod sa napakabait ng mga amo, mag-asawang tapos yung mga anak, napakabait. Lahat ng birthdays nila, lahat ng tao, mga empleyado, talaga as in, may pagkain po talaga. Lagi sunod-sunod po yan pag nag-birthday ang lahat. Tapos, kasi may kausap siya sa labas. May kausap niya sa labas kanina. Si Kuya Henry, yun din po yung may naramdaman din po na anxiety. Tapos, maaga po siya nag-resign, mga 50 years old na po siya nag-resign. Kaso si Elmer, pa lang po siya, 48. 50 years old po siya nag-resign, pero na po siya ngayon, 59. Malapit na rin po siya mag-60, ibig sabihin, 9 years na rin po siya nakatambay. Kaya pala napapansin ko sa kanya, yung parang nakatitig lang din yun. Pero matino, maayos naman po daw. Hindi kagaya ng iba na talagang sobrang napituan sa anxiety na medyo nasasawa ko naman po siya. Yun nga lang po, pag mapag-isa siya, doon siya inatake. Pero pag ganito, nasa bahay, wala po siya naramdaman. Hindi po niya ramdam yung anxiety. Pag nasa trabaho lang po talaga. Kaya nung nagkaroon siya ng ganun, mas pinili ko niya magbantay doon sa gate. Kasi sa gate, maraming labas-masok. Kumbaga, marami siya makikitang tao. Kasi doon sa kabilang building, tahimik lang po yun.
Bali, nagbabantay kasi sila ng mga gamit doon. Yung special child ko po sumisilip. Kumakain ko yun. Ay, asan na ba ako? Bakit na, itong kinilo lang po yung kinukwento ko. Napunta po ako dun sa asawa. So, bali ito nga po, gagawin ko. Ito na. Tapos gagayatin ko na lang po ito. Maliliit. Yan. Abangan niyo po. Kaunti lang naman po talaga po eh. Mahal po kasi na isda eh. Hello guys, good morning. Ang asawa ko na sa labas. Bumili ako ng isda kanina sa excuse me po. Yung salamin ko po, talagang sadyang binaliktad ko po ito kasi pag nakaano siya, lagi ako nakatingala at least ganyan, pwede ako makaluto. Tawag nito, bumili po ako ng isda. Kasi mga isda ngayon eh. Nakita ko po itong isda, itong bilis, sariwa po talaga siya. Kaya naisip ko po na gawing kilawin. Surprise ko, hindi niya alam na gagawin kong kilawin. Akala niya dito, pero hindi niya talaga alam na bumili ako nito. Kung sakali man nakita niya ito, ang alam niya, lalagyan ko to ng harina at itlog. Kasi yun po ang laging ginagawa ko eh. Kung hindi man po paksiw, lagyan ng harina at itlog. Ngayon, dahil sariwang-sariwa po talaga siya, as in, sariwang-sariwa po talaga siya, as in. Kaya, nalinis ko na po siya. Ano lang po to, 1/4, 60 pesos. Ay, 200 po ang kilo niya, tapos, subali, 50 ang 1/4, may sobra pa ako 10 piso, kaya ginawa ko ng 60. Tapos, ito po. Okay. Ito po yung, ilalagay ko dito. Sibuyas, kalamansi, sili, at saka luya. Pero kung sa probinsya lang po sana ito, nako, kompleto kasi may tabon-tabon pa po yun. Yung tabon-tabon na yun yung panglamas. Yun ang ginagawa ng tiyo ko eh. Lalamas niya dito para matanggal yung, basta yun po yung ginagawa niya, yung pinipiga, yun. Parang tapos tsaka, yun ang suka. Yung suka pa pala, wala pa pala suka. Yun, ang gagawin ko po dito, hihiwain ko muna ito, tapos, ihuhugasan ko po siya ng suka dahil wala nga pong tabon-tabon dito. Suka na lang po yung ihugas, ilalamas ko po sa kanya, suka. Okay.